Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? And syempre sa mga Pilipinong mga matitino na sumusuporta sa ating mahal na presidente at sa gobyerno in general. Napilit nilalabanan itong mga walang kwentang mga maka-Duterte na walang ibang ginawa kundi panggulo lamang sa bayan. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo palagi. Para pag mag-upload ako ng video, mag-live ako, manonotify kayo kasi iba hindi nanonotify. At pwede din kayo mag-join sa ating munting tinig community. I-click nyo lang po yung join dyan at mamili kayo sa inyong makakaya. And please also, pakiusap ko na rin, huwag nyo i-skip ang mga advertisement dahil malaking pong bagay yan sa isang katulad ko na content creator. Kaya lang, politika lang ang pinag-uusapan. So, mga kamunting tinig, pag-usapan natin ang again from utak talangka, from anay ng lipunan, aba ngayon, may narinig na naman si Sara Duterte kay Atty. Claire Castro, no, ang ating undersecretary sa Presidential Communication Office at tinagurian pong presidential or what you call this, Malacanang press officer. So alam ko na itong sinabi ni Atty. Claire Castro na wag naman sanang maging asal bata si Sara. Vice President ka, makakarinig ka ng mga ganyan. Naku, nakakahiya, no? Pero sa totoo lang, tama talaga ang sinabi ni Atty. Claire Castro dahil itong si Atty. Claire Castro tinanong tungkol po sa comment ni Sara Duterte pagdating po sa 20 pesos na bigas. Dahil sa punto na ito, mainit po sa mga bobo na mga taga-suporta ni Digong na mga alinganga, walang ibang ginawa kundi yung mambatikos, manira, na, at kung ano-ano na mga accusation. So ito po ang ating komentaryuhan ngayon. Si Sara Duterte, totoo talaga. From utak talangka, from anay ng lipunan, nagiging asal bata. Sapagkat sinabi niya sa media, alam niya daw kung paano magbenta ng 20 pesos na bigas. Kasi puro kasinungalingan daw ang Marcos administration sa mga pinagsasabi. 2022 pa lang daw, alam na ni Sara kung paano po magbenta ng bigas. Dahil hindi naniniwala ang negosyante na kausap ni Sara Duterte na kaya ng ni PBBM ang ipinangako niya na 20 pesos na bigas. Kahit nga hindi nga pangako yun eh. That is what we call aspiration of every Filipinos. Ngayon, syempre nakikita po ng ating Pangulo ang kahirapan ng kanyang mga mamamayan na pagsisilbihan. Yun ang sinabi ng ating mahal na presidente na nangangarap din siya na matupad ang 20 pesos na bigas na panaghoy ng ating mga kababayan na hindi makabili ng mahal na presyo na bigas. Sabi ni Sara Duterte na asal bata, na alam ko, hindi matutuwa ang mga Duterte supporter nito dahil mantakin mo ang gusto nilang magiging presidente ng Republika ng Pilipinas, asal bata. Sabi nga ng iba, paano po magiging presidente yan? Ano yan? Utak talangka. Paano magiging presidente ng Pilipinas yan? Maninira yan eh. Chismosa pa. Walang alam, mangmang. Paano maging presidente ng Republika ng Pilipinas yan? Bastos. Masama ang ugali. Demonyeta. Yun ang mga comment kay Sara Duterte. Pero alam ko sa remarks ng ating kagalang-galang na Atty. Claire Castro, naku, maaapektuhan naman ito ang appetite ng mga DDS. Hindi ito matanggap ng mga Duterte supporter dahil ang kanilang gustong maging Pangulo, asal bata pala. Actually nga, mas mabuti nga yung asal bata kaysa asal hayop. Baka pagdating ng panahon, asal hayop na yan. Hindi lang asal bata kasi matanda naman yan si Sara Duterte. Buti nga ginawa nga ni Atty. Claire yan na bata. Pero kidding aside, mga kamunting tinig, mga Duterte diehard supporters, huwag kayong magalit. Pero yung ipinapakita na ugali, no, na garapal na ugali ni Sara Duterte, kahit nga si Atty. Lorne Capunan sinabing baliw, dysfunctional. Mantakin mo, isa sa pinakamagaling na abogado dito sa ating bansa, practiced lawyering for 47 years.
Paano natin kontrahin yung ganyang klaseng impresyon? Ha? Kasi pag abogado ka, malalaman mo yan eh. Yung gestures, masa-psychologize mo yan. Gagamit ka ng psychology mo, malalaman mo kung yung isang tao ay normal pa ba ang pag-iisip sa pamamagitan ng kanyang mga pananalita, sa kanyang mga pananaw, sa kanyang mga opinion, mga idea, principle, at galaw na ipinapakita sa taong bayan. So sa punto na ito, hindi po talaga mahirap tanggapin na si Sara Duterte ay isang asal bata. Alam niya paano magbenta, pero hindi niya tutulungan ng gobyerno. So asal bata, selfish pa. Kasi, di ba, kung maganda ka na public officials, dapat pagtulungan ninyo na maayos kung ano man ang dapat ayusin na mga programa sa gobyernong maaaring makatulong hindi para sa iyong personal na interes, kundi para sa interes ng karamihan. Interes ng mga mamamayan na nakikita ninyong nahihirapan. Itong si Pangulong Bongbong Marcos, taglay niya yung maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan, at makabansa na karakter ng isang leader. Si Sara Duterte, hindi man maka-Diyos yan. First and foremost, she admit that she is a president of hell. Presidente ng impyerno. Paano po si Sara Duterte magiging makatao? Napakabastos. Ha? Walang komento doon sa kaso ng kanyang kapatid. Ha? Pagkatapos, sasabihin niya lang, pakana ng administration. Nagtanim ng ebidensya laban doon sa kanyang kapatid na tinagurian na kong iyot. O, ang kanyang kapatid na bumili ng putay doon po sa Bugaw. O, ngayon, nung hindi nabigyan ng putay, ang kanyang bodyguard na palautog, nagalit itong si Pulong Duterte. Kaya nga nagtatawag ang mga vloggers na, punta kayo sa bahay ni Pulong kasi next ang target. Abay, naturalmente. Naturalmente talaga. No? Kasi nag-file po ng kaso or ng complaint, grave threats and as physical assault, itong Bugaw na nagsusupply ng mga putay sa mga kaibigan ni Pulong. At syempre siguro si Pulong nakatikim na din yan. Alam nga naman, bigay mo lahat sa kaibigan mo, wala kang itira. Oh. So yan mga kamunting tinig. No? Yan ang ginagawa ni Sara Duterte. Tinataniman daw ng ebidensya at pakana daw ng administration, pakana daw nito ni BBM or ni PBBM, sabi ng mga DDS vlogger, na mga naniniwala sa mga uto-uto. Sila lang nag-uutuan. Kaya nga, kung may matino na klaseng leader itong si Sara Duterte, hindi niya sasabihin, alam niya kung paano magbenta ng bigas, pero hindi niya sasabihin. So wala talagang balak si Sara Duterte na maramdaman, maranasan ng sambayanang Pilipino na matikman ang 20 pesos na bigas. Ha? Sapagkat ayaw niyang tulungan. As if naman akala mo may maitulong. O panira ng panira yung trabaho mo, gusto mo pang tulungan ng gobyerno, atat na atat ka makaupo sa palasyo, wala ka namang kay. Wala ka namang karapatan. Paano ka magiging, sus, Ginoo ko Lord, oy? Yun mga kamunting tinig ha, very, very, very clear that the term used by Attorney Claire Castro describing Sara Duterte asal bata is perfect. Refine. Napaka-perpektong mga pananalita. Yon. Nag-evolve na si Sara from pusit, napunta sa utak talangka, no? Yung may crab mentalidad, yung may crab mentality, yung ayaw masapawan, yung ayaw maungusan, inggitero na at saka selosa. Okay? Kasi ang taas ng tingin sa sarili, yan yung crab mentality. Pag mayroong umasenso at nirespeto ng iba, sisirain. Kasi pag tingin ni Sara Duterte sa sarili niya, siya lang yung magaling. Ngayon, ito pa, selfish. So, bubutuhin ninyo bilang Pangulo ng Republika yan, selfish. Kaya pala, nung tinalaga siya ni PBBM bilang Department of Education Secretary, through benefits of the doubt, sa pamamagitan ng benefits of the doubt, may mga bagay na hindi inaksyonan ni Sara Duterte kasi ayaw niya siguro na ma-attribute sa administration in general. Kasi pagagawin ko to, hindi naman ako nito ang ipipraise ng tao eh. Sasabihin ng mga tao sa administration ito i-credit. So hindi ko na lang ibubuhos yung kabubuhan at katangahan ko. Wala namang ibubuhos na galing at katalinuhan. Di ba? So ganun ang mentalidad ni Sara
Duterte. Kasi klarong-klaro eh. Alam na ng taong bayan kung ano ang tunay na kulay ni Sara Duterte. Kasi kung matino ito, may alam ka na maayos ang programa para sa kapakanan ng sambayanan, para sa kapakanan ng kapwa mo Pilipino, hindi mo isi-share. So selfish ka. Tama. O, kasi sabihin mo, pag maging Pangulo na lang ako, saka ko na lang gagawin ang lahat ng gusto ko. Kasi pangalawang Pangulo pa lang naman ako ngayon. Pag tinulungan ko ito si President Bongbong Marcos, hindi naman sa akin mapupunta yung credit. Ganon ang ibig sabihin ni Sara Duterte. Kasi kung matino ka na pagka-leader, ulit-ulitin ko, hindi ka nag-iisip ng kredito. Trabaho ka lang ng trabaho according to your mandate as a public servant, no? Everything will follows, right? So, kung si PBBM, ginagawa ang lahat, ano ang sabi ni PBBM during that time, kung ano man ang benepisyo na makuha ng sabay ng Pilipino sa mga programa na ipatupad under my administration, hindi po ako humahabol ng kredito. Kasi ang susunod po na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang makaharvest ng fruit of labor nitong Marcos administration. Kasi most of the activities, projects, and program of these administrations, long-term ang effects. Kasi man of vision eh. President Bongbong Marcos is a visionary president. That is the reason why when you are a visionary president, you are responsible of the future. You are thinking about the future, not ngayon. Okay? Pero hindi may pagkakaila na gumagawa ka ng programa na makabenepisyo ang susunod na henerasyon pero masaya at nararanasan ng present generation. So itong si Sara Duterte, malayo ang kanyang karakter bilang pangalawang Pangulo. Walang pakinabang. Napakabobo pa, selfish pa, utak talangka pa, kaya nga galit na galit siya kay Atty. Claire Castro kasi garbage in, garbage out lang yung comment. Pero kung titingnan mo, ang lumalabas sa bunganga ni Sara, basura. Uulitin ko, for the second time around, ang lumalabas sa bunganga ni Sara, basura. Walang substance, walang matutunan ng taong bayan, walang benepisyo ang ngayong henerasyon at ang susunod na henerasyon. That is the reason why masasabi natin na lahat ng kasinungalingan na nanggagaling sa mga Duterte supporters, may pakana parang si Sara Duterte. Kasi kasinungalingan yung pinagsasabi. Mantakin mo, i-connect nila si First Lady Liza Araneta Marcos na nandoon daw sa police report. Hanapan natin ang police report, walang maipapakita. Nasaan ang police report na nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos na sangkot doon? Sa sinasabi ninyong pagkamatay. Walang galang. So ibig sabihin, pinapasabi mo sa taong bayan na yung namatay ay gumamit ng droga? Pasalamat ka, nirespeto ka ng pamilya ng namatayan. That is an insult. That's an insult na sabihin nyo na overdose. Alam niyo yung medical certificate? Na overdose sa illegal na droga? Insulto po yun sa pamilya at insulto po yun sa namatay. Papalabasin ninyo na namatay dahil na overdose? Tapos sasabihin nyo, kasali ang pangalan ni First Lady Liza doon sa police report? Kinakasangkutan na krimen? Kaya nga daw dinampot si Rodrigo Roa Duterte, abno na matanda na yon, na kung saan ay dinala sa International Criminal Court. Yan daw po ang dahilan. Ginawa ang issue ng ICC. Ginawa yung ICC issue para mapagtakpan daw yung krimen na kinakasangkutan ng First Lady. Si Sara Duterte ang nagsabi niyan. Saan po siya? Then sa pulboronic video, naniwala ang abnormal sa video na sinasabi ni Roque at saka ni Maharlika. Matino ba yan? Na pagkapangalawang Pangulo? Taong bayan, ang dala ni Sara Duterte, simula nung naupo siya, bilang pangalawang Pangulo, walang matibay na performance. Katulad din ng tatay niya.
tatay niya magaling lang magsalita, magaling lang mag-joke-joke, magaling lang mangbastos, magaling lang magmura. Pero pagdating po sa servant leadership, nako, pang Davao lang ang kanyang expertise. Hindi naman natin sinasabi na wala siyang nagawa sa Davao. Kaya lang, ang mga taga Davao, na mga iba, maliban sa kaibigan natin, mga mangukman, ewan ko nga, bakit takot sila sa mga Duterte, sila to nagbigay ng kapangyarihan sa mga Duterte at Tiwala. O di ba naman mga abno, nagpakontrol sila sa binigyan nila ng kapangyarihan, mga bulayog. I'm very sorry sa mga taga Davao, pero mayroon po ako mga kaibigan ng mga taga Davao, mga kakilala ng mga taga Davao, na nagsasabi na hindi lahat ng taga Davao suportado na ngayon ang mga Duterte dahil unang-una, ito, ang paglabas ng CCTV camera laban kay Pulong Duterte is a manifestations that not the Baweños are already supporting Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, and Sara Duterte. There are some portion of the Baweños. Kaya hindi ba kayo nagtaka paano lumabas ang CCTV camera? So ibig sabihin, meron ng hindi gusto sa mga Duterte. Mayroon ng gustong ipaalam sa taong bayan kung ano sila kaharianon, kung ano sila manggipit ng mga taong alam nilang hindi na para sa kanila. Pero take note, yung bugaw, supporter nila ha. Yung bugaw na binilhan nila ng putay na maitim, naku, supplier ng mga bilat sa mga kaibigan ni Pulong at saka ay Pulong, naku, Santissima Trinidad. Lumabas na supporter pala nila. Supporter nila pero kilala nila. Pero anong nangyari? Nagsumbong sa Department of Justice dahil hindi na po maganda ang trato ni Pulong Duterte. Sabi ng mga taga Davao, di na yan si Pulong Duterte, si Kong Iyot na po yan. Na kung saan ay dinidepensahan ng Vice President na asal bata. Nakakahiya. So ito pong muli ang inyong munting tinig. Maraming salamat po once again. Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And don't forget to watch the advertisement for economic purposes. You can join also sa ating munting tinig community. Click nyo lang po ang join. And unang-una sa lahat, importante, huwag kalimutan mag-like. Huwag kalimutan mag-comment kung anong masasabi nyo sa update po natin ngayon. And don't forget to click the notification bell. Yung parang kampana, i-click nyo yan and all para every time na mag-upload ako ng mga video like this at magla-livestream, mag-post sa aking community, nanonotify kayo agad-agad para magkakasakasama tayong muli. So once again, gaya ng sinasabi ko, tayo ay ang mga bagong Pilipino. Mga kamunting tinig, tayo ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Ipagpatuloy ang suporta sa ating mahal na Pangulo at sa gobyerno. Huwag matulad sa mga DDS na mga utak talangka, bobo, alinya nga pa, basura pa sa lipunan. Ops! Mga DDS, anti-Marcos po and anti-government ang sinasabi ko. Huwag mag-react agad-agad DDS. Kung mangu ka, pwede ba? Makinig ka at manood ka palagi para may matutunan ka. Adios.